Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos ating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang poon, ang ating Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yun, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa ang mga ito'y namatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya ay babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon.
Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na 9 na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ako susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kaniyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal niyo yan hanggang sa pagbabalik ko." Puot na puot naman sa kaniya ang kanyang mga kababayan kahit pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinantawan upang sabihin sa kinaukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito."
Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi niyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at sinabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kaniya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong yan kita hatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko sana'y may naitubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin niyo sa kaniya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo ang bawat mayroon at bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang counting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway, kung aayaw na ako'y maging hari sa kanila, dalhin nyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na dapat natin gamiting wasto ang mga bagay, mga biyayang ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa atin. Buhay natin, time natin, talento, kakayanan, kapangyarihan, impluensya, kayamanan, kapangyarihan, etc. Lahat ng yan dapat gamitin natin. Sa madaling salita, bawal ang tamad. Kung napansin po ninyo sa second reading nung nakaraang linggo, ano ang sabi ni San Pablo? Hindi dapat pakanin ang mga hindi gumagawa. Kasi masama ang pagiging tamad. Masama sa mata ng Diyos ang mga taong hindi gumagawa. Pansinin po ninyo sa Ebanghelyo, anong naging address o tawag ng Panginoon doon sa tamad na alipin? Masamang alipin. May sa loob-loob siguro ng aliping ito, Teka, bakit ako naging masama? Bakit ako naging wicked? Ano ang ginawa ko? Oo, wala kang ginawang masama, pero wala ka rin ginawang mabuti. Tandaan po natin na hahatulan tayo ng Panginoon sa huli, hindi lamang ayon sa ating mga ginawang masama, kundi ayon na rin sa mga mabubuting dapat nating ginawa, pero hindi natin ginawa. Gayunpaman, hindi po sapat na tayo gumawa lang. Dapat ibigay din natin ang best natin. Hindi po pwede yung gumagawa tapos at certain point, okay na yan, pwede na yan, ayos na yan. Gayong may magagawa pa naman. Ang halimbawa nito ay yung mga nagwawalis, pero ang winawalis ay gitna lang. Yung mga gilid, hindi na. Yung mga hindi nakikita, hindi na. Ito yung mga nag-uurong o naguhugas ng pinangkainan pinggan, pero ang hinuhugasan ay yung kinainan lamang nila. Hindi dinadama yung pinagkainan ng iba. At kahit yung kaldero, kawala, ay nasa harapan, nasa tabi niya, parang invisible. Yung mga kaldero at kawali na hindi niya nakikita. Ito rin yung mga naturingang Katoliko nga, pero hindi naman nagsisimba tuwing linggo. Ang laging katuwiran ay wala naman akong inaargabyadong tao, dumidiretso naman ako sa Diyos. O kaya ito rin naman yung mga Katolikong at least nagsisimba tuwing linggo. Pero Katoliko lang sa loob ng simbahan, pero paglabas ay parang may katok at liku-liku na naman.
Hindi po tama yan. Pakatandaan po natin, ang sabi sa atin ng Panginoon ay mahalin natin siya, hindi 50% lang, hindi 99% lang, kundi 100% buo. At hindi lang man sinabi ng Panginoon sa atin na mahalin natin ang kapwa natin. Sinabi rin niya na mahalin natin ang kapwa natin ayon din sa pagmamahal niya sa atin. At hindi ayon lang sa kagustuhan natin na 50%, minsan 30%, minsan 1% lang. Dapat mahalin din doon natin sila katulad ng buong pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya hindi po sapat na ginagawa lamang natin yung pag-aalaga sa mga biyayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dapat ito'y ginagamit din natin ng wasto at ibinibigay natin ang best natin. Ang halimbawa po nito ay yung nasa ating unang pagbasa ngayon. Pansinin po ninyo, hindi lamang niya pinlaki, inalagaan, pinakain, pinag-aral, marahil ang kanyang 7 anak. Naging mabuting ina rin siya para sa kanilang lahat. So much so, na lahat ng kanyang 7 anak, naibigay ang buhay para sa Diyos. So ang ina na ito ay hindi lamang gumawa, ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. He gave, or she gave her all. She gave her best. So much so na ang kanyang mga anak ay lumaki. Hindi lamang healthy physically, kundi gayon din spiritually. So, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag tayong makontento sa ayos na yan, pwede na yan, okay na yan. Kayong may ibibigay pa naman tayo, ibigay natin lagi ang best natin para sa Panginoon natin. Now, this leads us to our final point. Pero I think the most important point, at ito yung puntong hindi lamang natin gagamitin ang mga talento, kakayanan na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi lamang natin ibibigay ang best natin, kundi, ito pinaka-importante, gagamitin natin ito, ibibigay natin ang best natin ayon sa kalooban ng Panginoon natin. Kasi po pwedeng gamitin natin ang ating mga talento at ibigay natin ang best natin, pero para sa pansariling kapakanan lang pala natin. Para sa makamundong kadahilanan, para sa hindi mga tamang pangangatwiran o dahilan. Ang halimbawa nito ay yung mga magagaling mga magsalita na nakapagtatatag ng reliyon o ng kulto. Pero hindi para talaga ilapit ang tao sa Diyos, kundi upang yumaman lang at magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan. Ang halimbawa nito ay yung mga magagaling na abogado. Yung hindi lang ginagamit yung talento nila, kundi ibinibigay yung best nila kasi magaling talaga mga abogado. Pero para saan? Para baluktutin ang katotohanan upang lalo pang paghirapin ang bayan na ito na sanlak sa katiwalaan dahil ang mga magnanakaw ay pinapartneran ninyong mga sinungaling. O kaya katulad din ng mga magagaling makasagap at magkalat ng balita. O di ba, talento yan. Parang mga newsmen, newswomen yan na kahit bagyo, kahit may kalamidad, kahit lumilindol, basta buhay, pupunta dun sa very site kung saan delikado para lamang makakalap at makapagpalaganap ng fresh na balita. Talento yan at may iba sa atin ganyan ang talento. Kaya lang, huwag naman sanang sa ganitong paraan. Ayan o, di ba? Bahang-baha na, chismisan pa, na para bang, Mare, nakita mo ba kanina si Christy? Ay, naku, sinundo ng kabit niyang mayaman, naka-jet ski. Oh, sarap captionan, baha ka lang, chismosa kami. Hanggat hindi nalulubog ang aming bibig, hindi kami titigil sa kakakuda. Wag naman po sanang ganyan.
No wonder, nasabi natin kanina, yung sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa nung nakaraang linggo. Sinabi niya, di ba? Magtrabaho, gumawa. Pero sabi rin niya, huwag nating atupagin ang pangialam sa buhay ng may buhay. So, in other words, gamitin natin ang talentong binigay ng Panginoon sa atin. Ibigay natin ang best natin. Pero, siguraduhin natin na ito'y gagamitin natin at ibibigay natin ang best natin upang mas lalo pang dakilain at i-glorify ang Panginoon natin. Upang ito'y gamitin para sa kabutihan, para i-promote ang kabutihan ng Diyos, ang katarungan, ang kapayapaan, ang pagtulong sa mga lubhang nangangailangan. Sapagkat kung hindi po natin gagawin yan, just the same, katulad lamang din po tayo nung tamad na alipin, magiging masama din po tayo kung hindi natin ito gagamitin ayon sa kalooban ng Panginoon natin. Sapagkat tandaan natin, ito ay pinagkatiwala lamang sa atin. Ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng meron tayo. Dapat gamitin natin, pero dapat natin gamitin para sa Kanya at hindi laban sa Kanya. Kung ito'y ating gagamitin hindi para sa Kanya at laban pa sa Kanya, siguro naman ganun din ang mangyayari. Ito rin ay babawiin niya sa atin. May isang pari dati, matagal na ito. Galing magsalita. Galing mag-sermon, galing mag-talk. Minsan narinig ko siya na nag-talk siya, nandun ako. Parang seminarista pa lang ako o fresh na pare. Unang taon sa pagkapare. Pagkatapos na nagmano ako sa kanya, sabi ko sa kanya, kinamayan ko siya, sabi ko sa kanya, galing Father, blessed na blessed kami. Yan yung sabi niya, ganun talaga, maliit na bagay. Ayos, di ba? Ayun, mukhang totoo yung maraming mga storya tungkol sa kanya na lumaki na yung ulo niya. Hindi na po siya pare. Matagal na. Kaya mga kapatid, suriin po natin ang ating sarili. 4 ang maging tanong natin. Una, ano ba yung biyaya na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin na pwede kong gamitin sa kabutihan? Ano ba yung talento? Alam po ninyo yung talento, hindi lang yung talino ito, hindi lamang yung galing sa kung saan. Minsan kahit na yung akala natin wala lang, yung pagiging mapagbiro, palatawa, minsan pagiging buskador. Talento rin yan eh. Kasi ako maituturing kong talento ko dati. Kaya nakita po ninyo, nagagamit ko yung pagiging masayahin ko. At yung pagiging, minsan, buskador ko sa pagsasalita ko, sa ministeryo ko. So, isipin natin, ano yung talentong binigay ng Panginoon sa atin? Pangalawa, ito pa yung ginagamit natin. Pangatlo, ibinibigay ba natin ang best natin upang ito ay i-develop pa, upang ito ay papayabungin pa? At pang-apat, pinakamahalaga, ito ay ginagamit ba natin para sa Kanya? Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam By the way, talento rin yung magmahala, yung umunawa, magpatawad. Baka meron kanya magmalasakit, maging thoughtful. Alam kong diringgin ng Diyos. Ang sampo, gifted niya. ang sampo. Hindi lahat malawak ang pangunawa. Hindi Alam lahat kong mapagtingting. diringgin ng Diyos
Diyos Hindi lahat ang samo ko. halos hindi marunong mag-aral. Kung ako'y magtatapat, talento rin yan. Kung Kakayanan din yan. ako'y magtatapat, Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Pagiging matiis ang talento rin yan. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Kaya, pumikit tayo at manalangin. Panginoon, salamat sa mga kakayanang ibinigay mo sa akin, ha? Ito yung mga kakayanan na nagiging dahilan upang maipahayag ko ang paghahari mo, ang kabutihan mo sa aking kapwa-tao, sa mga nakakasalumuha ko sa trabaho, sa mga nabe-bless kahit papaano ng buhay ko, lalong-lalo na sa pamilya ko. At talento ko rin po pala yung umunawa, magmahal, magpatawad. Tulungan mo po ako mapagyaman pa ito. Tulungan mo po ako ma-stretch pa ito kahit paano. Kasi marami pa akong dapat mahalin, marami pa akong dapat intindihin, marami pa akong dapat patawarin, marami pa akong dapat pagtiisan. Tulungan mo po ako in order for me to do my best upang ikaw ay dakilain sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sabihin ng Panginoon sa iyo na gumawa ng lahat ng kanyang magagawa, katulad ng pagbubuhos din ng kanyang pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa. Sasabihin daw sa atin ng Panginoon, mabuting alipin, pamamahalain kita ng lalong malaking bayan. Kung lalapit kay Jesus, ibinigay, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yan para sa kanyang kadakilaan. Gamitin mo at tutulungan ka niya na magawa ang best. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y pabanalin itong handog naming alay. Umaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bunga ng lupa't ng aming paggawa. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wakas, na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mo ang iyong kadakilaan na aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pag-ahay ngayon ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal.
Sa pag-ibig mong impinalaas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyak na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng lasalat ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace, peace. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hanggang sa dulo ng dagat, ang iyong pagtulong at pusong tapat aming ikakalat. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yan
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at binubuhay. Paging tapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ating kapwa. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Pag-ibig na walang kapantay, o kay sarap na buhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay, ang Birhen kong ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay.